Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon nga po ay heto na nga yung ating hinihinala. Eto na, nangyari na yung aking sinasabi na baka etong si alias Totoy ay sabit lang ng sabit ng mga tao, bunganga lang ng bunganga pero walang ebidensya. So eto na nga po, binabawi ni alias Totoy ang kanyang mga pahayag patungkol po dito kay General Estomo. Alam nyo, una pa lang duda na ako kay General Estomo kasi ito yung NCRPO chief at ito po ay nagretiro na wala man lang kahit anong issue na kinasasangkutan. Ito nga po ay kumbaga nananahimik at nakita ko naman to nung kapanahunan ng bago-bago pa lang si PBBM sa pwesto, okay naman siya at hindi naman po siya kumbaga kontrobersyal na general. Hindi katulad nung ibang mga general na meron po mga kinasasangkutan na kontrobersya. Pero etong kay General Estomo, nako, masisira ang kredibilidad ni alias Totoy dahil sa ginawa niya dito kay General Estomo. Sa totoo lang, okay na sana ang kanyang mga revelation dahil nga po ito ay pinaniniwalaan na ng DOJ, pinaniniwalaan na siya ng PNP. Tama ang kanyang mga itinuro na meron pong mga mga nakalagay na mga tao o buto ng tao doon po sa ilalim ng taalik. Paano ngayon yan? Di ba? Sinira ni Julie Patidongan etong si General Estomo at ayaw po mag-public apology nitong si Julie Patidongan. Yun ang nakapagtataka. Ba't ayaw niya mag-public apology? So, ito po yung balita ng GMA. Panoorin po muna natin itong balita ng GMA. Saka po tayo magpapatuloy ng pagbibigay reaksyon. Nilabas ng PNP Forensic Group ang larawan ng mga buto ng mga tao na naiahon mula sa taalik ngayong araw. Ayon sa Justice Department, nakakuha ng bahagi ng tadyang o ribs ng tao. May report si Ian Cruz. Matapos ang 4 na araw na walang nakukuhang kahina-hinalang bagay, iniahon mula sa taalik ang 4 na sakong ito kanina. Pagdating sa Pampang, agad nilipat ang mga sako sa sasakyan ng Soko. 4 na sako yun actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Yung ribs ng tao nakita. Ipinakita ang litrato ng 15 piraso ng mga umanay skeletal remains na nakuha kanina. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. The bankeros identified the area. Dito ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taalik is a positive indication that he knew what he was talking about. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. 6 sa mga ito, hinihinalang mula sa tao. Talagang graveyard to eh. It's actually the graveyard within the lake. If you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na remains sa lawa. Gamit ang underwater remotely operated vehicle, pinakita ng Philippine Coast Guard kung gaano kaburak sa ilalim ng lawa. Kaya patuloy ang testing sa mga ROV para malaman ang tamang taas ng underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Hinta ng mga sabungero, dapat daw mag-public apology si Patidongan at bawiin daw dapat ito dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Inilabas si Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon nito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamay-ari ni Hatong Ang. Sagot naman ni Patidongan, bakit daw siya magpa-public apology? Gayong wala raw siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo
Bakit galing sa Pitmaster Foundation ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamay-ari ni Ang. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Ang. Ian Cruz, nagpabalita para sa GMA. Ayun, so ayaw humingi ng kapatawaran nitong si alias Totoy sa pagkaladkad sa pangalan nitong si General Estomo, which is tama lang naman na humingi siya ng kanyang public apology. Tama lang naman na mag-apologize siya dahil nga po sinabi niya yung pangalan eh. Meron pa nga po ako napakinggang balita na parang sinabi na merong parang kinalaman itong si General Estomo sa plano na paggurgur dito kay Julie Patidongan. Di ba parang hindi po tama na maging ganyan sana si Julie Patidongan. Hindi dahilan yung kumbaga yung sinasabi niya na emosyon lamang ang nagdala. Kumbaga nadala lang siya ng kanyang emosyon, kaya yun po ang kanyang nasabi at idinamay niya etong si General Estomo. Kawawa naman yung mama, 'di ba? Nananahimik, nagretiro, 'di ba? Ini-enjoy ang buhay citizen. Tapos may malalaman ka na ganitong idinadawit ka sa ganitong issue, 'di ba po? Parang bahala na ganun lang kadali magbigay ng pahayag dahil daw sa emosyon, pero kapag hinihingian na ng public apology, ayaw naman. Ngayon, ito naman po sa DZRH, yung kanina sa GMA, ito po sa DZRH, pakinggan naman po natin yung pahayag ni alias Totoy dito at ni General Estomo. Magkaibang balita po. Matinding bukso ng emosyon umano ang dahilan kaya agad napakambyo ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa pagdawit nito sa isang retiradong general sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Paglilinaw niya, wala siyang ideya kung may naging ambag nga ba ito sa kontrobersyal na kaso. Magbabalita si Kyle Bullias. Nilinaw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na walang kinalaman ang retiradong general na si Lieutenant General Jonel Estomo sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News kay Patidongan, sinabi nitong hindi nakasama sa anumang pagpupulong ng sinasabi nitong Alpha Group si Estomo at miyembro lamang nito ang dating hepe ng NCRPO. Paglilinaw pa nito, nabanggit lamang niya ang pangalan ni Estomo dahil nadala lamang umano siya ng kanyang emosyon at lagi siyang nababanggit ng gaming tycoon na si Atong Ang. Hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to manggamay ng tao. Kaya naisabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo. Parang ang magaling mandamay ng tao, baliktad, hindi si Atong Ang, si Julie Patidongan. Kasi nga po, dinamay niya si Estomo, ngayon sinasabi niya na wala siyang direct knowledge patungkol dito kay General Estomo. 'Di ba? So dapat, 'di ba, kontrolin mo yung emosyon mo. 'Di ba? Hindi ka dapat ganyan na padalos-dalos ka sa pagsasalita, sa pandadamay ng mga tao dahil katulad niyan, yung binanggit niya, yung Felix Reyes, yung judge, retired judge, 'di ba? Tapos dito naman kay General Estomo. Tapos yung isa pang kongresista, si Rolly Lagon ba yun? Basta yung kongresista po ng Ako Bisaya, party list. Diba? Baka mamaya wala din siyang mga direct knowledge dyan at mga kumbaga dinadamay lang niya. Diba? Hinay-hinay naman, diba? Kaya dito kay alias Totoy. Pasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan.
Bukod dito, wala umanong personal knowledge si Patidongan tungkol sa partisipasyon ni Estomo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mababatid na sa pagsasampa ng kaso ni Patidongan sa National Police Commission laban sa mga polis sa sangkot sa kaso ng missing sabongeros, tinanong si Patidongan kung may mga high-ranking officials bang sangkot sa krimen. Dito na lumutang ang pangalan ni Estomo at sinabing siya ang nag-udyo kay Ang na ipapatay na si Patidongan. Itinanggi naman ng dating general ang alegasyon at sinabi nitong desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Sagot naman ni Patidongan, Una, hihingi din ako na apologies dahil ang nanggagaling naman sa lahat ng kwento na to kay Mr. Atong Ang Dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit ko kay Mr. Atong Ang. Ayan, di ba? Dala ng emosyon. Tapos, yung kwento na yon ay galing daw kay Atong Ang. So, hindi mo dapat binabanggit yung pangalan, di ba, ni General Estomo kung wala kang patunay na galing yan mismo sa bibig ni Atong Ang. Diyan nasasabit si Julie Patidongan at nagkakabutas ang kanyang mga pahayag, di ba? Sumasablay, oo nga, at meron kang mga naituro na mga nandoon sa Taal Lake at merong nakukuha doon na mga kalansay sa Taal Lake, pero hindi ibig sabihin nito na kapag meron kang sablay ay hindi ito mapapansin, di ba? Dapat maging matalino dito si Julie Patidongan. Kapag wala kang alam, wala kang direct knowledge, huwag mong idamay yung tao. Ganun siya ka-chismoso. Kaugnay nito, muli hinamon ni Patidongan si Ang na sumailalim sa lie detector test para magkaalaman na umano kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Matatandang si Ang ang itinuturo ni Patidongan na mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa mga nawawalang sa... Ang lumalabas pa ngayon na chismoso si Atong Ang, sumablay ka na dun kay General Estomo, di ba? Yan ang dapat na iwasan itong si Julie Patidongan dahil nga po hindi yan kumbaga tama na magsalita ka ng ganyan. Di ba? Kumbaga napakasensitibo po ng bagay na ito. Bawat pangalan na babanggitin ni alias Totoy at isasabit niya, di ba, masisira ang paningin ng tao dito. Katulad na lang doon kay Gretchen Barreto na sinabi niya na kasama sa Alpha Group, tapos mayroon tong kinalaman sa mga nangyari sa sabongero, pero walang ebidensya si alias Totoy. Tapos hinihikayat niya si Gretchen Barreto na sumama sa kanyang laban. Di ba, imposible 'yun. Hindi yan nasasama sa'yo dahil nga, unang-una, ang iyong dapat munang i-establish ay yung katotohanan na kung ano ang meron ka. Tama, may nakuha ng mga buto doon, kalansay, pero, di ba, kung yung mga binabanggit mong mga pangalan ay magiging person of interest tapos wala ka namang ebidensya, kailangan mo talaga hindi lang public apology. Alias Totoy, kailangan mo din siguro talagang gumawa ng mga bagay na makakapagpalinis sa kanilang mga pangalan, katulad kay General Estomo. Okay, punta natin to. Kwentong barbero ang tawag ni retired Police General Jonel Estomo sa pagkakasangkot niya umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Posible rin anya na dali nila sa korte ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung nakikinig ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kagawa ng kwento. Masakit mawalan ng mga mahal mo sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Mas masakit yung ginawa mo kay General Estomo. Yan ang banat ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos idawit ang kanyang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Giit ni Estomo, hindi siya konektado sa mga pulis na sinampahan ng reklamo sa Napolcom noong kasagsagan ng pagkawala ng mga biktima. Una, wala akong kinalaman sa missing sabongero na yan. Dahil, kung maalala ninyo, nangyari yung krimen na yan, kung totoo yung krimen na yan, nangyari yan noong 2021.
na kung saan ako ay Regional Director ng Bicol Region. Tapos, yung mga binanggit din niya mga pangalan, karamihan ang destino nila ay sa Calabarzon. Ako saan hindi naman po ako naging Regional Director ng Calabarzon. Parang hindi kapanipaniwala yung kanyang mga bintang. Ayon pa kay Estomo, wala siyang koneksyon sa tinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang at hindi siya parte ng tinatawag na Alpha Group. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng isang certificate mula sa Pitmaster Foundation ni Ang na hindi parte ng kahit na anong business activities ng organisasyon si Estomo. Dagdag ni Estomo, walang katotohanan na inirekomenda niya kay Ang na ipapatay si Patidongan. Inutusan ko raw si Atong Ang na patayin na alias Totoy para matapos na yung problema. Hindi po yung totoo. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon. Hindi kami close. Paglilinaw ni Patidongan, hindi niya direktang narinig ang mga pahayag na ito kay Estomo at galing daw sa mga pananakot ni Ang noong nagkaroon na siya ng duda sa kanyang dating boss. Ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi naman talaga siya, hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atong Ang yan na sinabi sa akin na pinapapatay ka na nga ni General Estomo sa akin eh. Siyempre ako, nag-iisip na ako ng hindi maganda dyan kay Mr. Atong Ang. Tapos bigla na lang siyang magsasabi sa akin, alam mo, huwag ka mag-isip ng ganyan dahil hindi ko gagawin sa iyo yan. Itinuring kitang anak. Kita mo, si General Estomo, pinipilit akong iligpit ka na kasi para mawala ng problema ko, hindi ko ginawa yan. Sa kabila nito, pinanindigan ni Patidongan na konektado si Estomo sa ilang mga miyembro ng Alpha Group. Naglumutang na pangalan dyan, si Lieto Guerra at saka si Bernie Tacoy, pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa Pitmaster. Pero kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, ahamunin ko silang tatlo. Si Lieto Guerra, Bernie Tacoy, at saka si General Estomo. Magpalay detector kami kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Dagdag ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita nang walang katibayan. Pero ayon kay Estomo, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang pagsasampa ng kaso laban kay Patidongan, oras na magsumiti ito ng kanyang official affidavit. Para sa agenda, Josh Malimbag. Hindi pwede yung mga lie detector test na yan. Lang yan, rapid tool point action lang gumagana yan. Pero sa korte, hindi po yan kinikilala. Di ba? Medyo sablay dito si Julie Patidongan, sayang. Kumbaga parang parang may momentum na di ba? Si Julie Patidongan dahil sa meron pong nakuha ng mga kalansay doon sa Taal Lake, di ba? Tama ang kanyang sinabi na 'yon. Kaya nga di ba full government approach ang ginagawa dito. Kumilos ang PCG, PNP, NBI, DOJ, SOCO, lahat, pati Army, pati po yung Japan nga ay hinihiraman na ng ROV para po tignan ng lake bed para masuri ang lawa at makahanap pa ng mga ebidensya. Tapos, malalaman-laman natin na yung binabanggit ni Julie Patidongan ay wala pa lang siyang ebidensya at walang direct knowledge at sabi lang daw ni Atong Ang. Diba, sablay si Julie Patidongan dyan at sana mapatawad pa siya ni General Estomo. Diba, sana talagang maisipan ni General Estomo na pagbigyan ng kanyang public apology. Dapat talaga siyang mag-public apology dahil kahit naman sino yata na ma-involve sa ganyang salita na hindi naman dapat, di ba, dadalin mo yung konsensya na yan, di ba, alias Totoy o Julie Patidongan. At yung kanyang hamon sa tatlo na pinangalanan niya na pati kay Atong Ang na lie detector test,
Wala namang ganun, 'di ba? Hindi ba pinapayuan etong si alias Totoy ng kanyang mga abogado na etong lie detector test na hamon mo, hindi to tatayo sa korte, wala tong silbi. Kahit na 1 milyong lie detector test at lumabas na ikaw ang nagsasabi ng totoo, wala talagang gana yan, walang bilang yan sa korte. So kung kasuhan siya ni General Estomo, siguro baka ang ikaso sa kanya ay cyber libel, kung ano-anong mga kaso ng paninirang puri, defamation, nararapat lang. At diyan lalabas kung ano ang katotohanan. Diba? Siyempre, labasan ng ebidensya yan eh. So, matibay ang ebidensya ni General Estomo na may paninira sa kanya, malisyosong mga balita, etong si Julie Patidongan laban sa kanya. Pero si Julie Patidongan, wala siyang ebidensya laban kay General Estomo. At diyan siya matatalo sa kaso. Labanan ng ebidensya yan. So, may ebidensya si Julie may ebidensya si General Estomo ng paninira, pero walang ebidensya si Julie Patidongan ng kanyang sinasabi na si General Estomo ay kasama diyan sa Pitmaster Group o kung diyan sa kumpanya, at may involvement siya laban dito kay patungkol dito kay Atong Ang. Nako, yun na nga ba sinasabi ko? Parang ano po tayo? Parang baka tayo po hinuhulog lang nitong mga pangyayari na ito sa isang pagkakataon, sa isang konklusyon o opinion o kung ano man, speculation, tapos biglang malabnaw pala. Malabnaw pala ang mga ibibigay ni Julie Patidongan at lalabas na naninira lamang siya. Sana nga po hindi ganon. Kasi kapag nangyari po yun, ang kawawa po dito ay yung mga kaanak nitong mga sabungero na naghahanap po ng hustisya. Diba? Sana talaga sa mga darating na araw ay maging accurate na si Julie Patidongan para hindi masira ang kanyang kredibilidad, hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang mga isinisiwalat, di ba? Sana nga po talaga lahat ng sasabihin ni Julie Patidongan ay totoo para maging patas po sa lahat. Hustisya para kila Atong Ang, Julie Patidongan, kaya General Estomo, sa mga naging biktima, sa mga naiwanan na mga sabungero, sa mga pangalan na nadadamay, di ba? Lahat po sana ay lumabas ang katotohanan at walang halong paninira po dito sa mga issue na ito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.